evening, magandang gabi sa inyo lahat. First of all, I'd like to congratulate everyone. Of course, lalong-lalo na yung bida. Bad boy. Actually, Robin, nanghihinayang ako kasi pag sinabi mo, R16 to, di ba? R16. So, ibig sabihin, 16 na nabablang. R18 pa lang. Sorry, because of the gory scenes, di ba? Hindi ka ba nanghihinayang? Kasi, syempre, malilimitahan yung mga fans mo na lalo na yung mga younger generation. Meron po kaming pinag-uusapan na pelikula naman po, pambata. Opo, meron po kaming remake na pinag-uusapan po namin ni Kuya Romel. Baka siguro po ito po kasi recess kami ngayon. Baka makapag-shooting po ako, makapag-umpisa ako next week. Yung pong My Own Little Room. What, May? My Own Little Room? My Own Little Room. In My Little Room. My Little Room. Ano po ito? Remake po ng pelikula ni Eddie Garcia, ni Tito Eddie, Rod Navarro, tsaka Jun Aristorenas. Yun po yung shooting po namin baka next week po. Yun po, pambata po yun. Ito po kasi pag action, tita, mahirap talaga mag-compromise kasi gusto namin ni Tatay Bal habulin talaga yung mga kapitbahay natin talaga eh. Yung Malaysia, Indonesia, Vietnam nga, gumawa na ng action. Medyo tayo, ang paglarangan po ng martial arts, huwag nating kalimutan, ipinamana ni Bruce Lee ang Jeet Kune Do sa isang Pilipino. Ibig sabihin, nakita ni Bruce Lee na talagang mga Pinoy talaga. Tayo talaga yung sa Asia. Isa talaga sa martial arts. Kaya gusto po namin ni Tatay Bal buhayin talaga yung martial arts po natin. Mahirap po tita pagka nakakat. Bitin. Follow up lang, Robin. Sorry, Senator Robin. Medyo, hindi lang actually medyo, kung napaka-expensive ng pagkakagawa ng pelikula based on what we saw. Can you give us an idea kung magkano ito inabot? Nandiyan po ang producer namin, si Ma'am Jo, ng The Gun Store. Nandiyan po, alam niyo po kasi ito pong pelikulang ito, talagang pinag-isipan po namin. At kinausap po namin talaga yung kung makikita niyo po yung mga modernong baril. Yun na nga eh. Opo, yung isang producer po namin nandito, si Ma'am Jo. Siya po yung sa The Gun Store. Kung makikita niyo po yung mga baril talaga, hindi po yan laruan. Totoo pong mga baril ang ginamit po namin dito. At yung special effects po namin, masasabi po namin yung VFX namin na talagang ginastusan po. Kaya nagpapasalamat din po ako sa Viva dahil talagang all out po ang Viva. Ngayong gabi, actually, it was a revelation to us. This is the very first time na napanood ko siya on the big screen. Juancho, you were very good in this movie. How was it like working with the rest of the cast, lalo na kay Robin? Actually, hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako eh. Pero for those of you who don't know, syempre si Sen Robin, he really mentored me. Even before yung fight scene namin na malaki. Actually, dapat maikli lang yun. Pero siya mismo nagsabi na, hindi, gandahan natin to. And before we shot that scene, minentor niya ako sa bahay nila. Hanggang madaling araw kaming dalawa lang. And that means so much to me. And syempre, malaking pasalamat ko sa inyo yun, Sen Robin. Kasi matagal na akong, mga 15 years na po ako sa industriya. At hanggang ngayon nangangarap lang din po ako. So, having a legend, di ba, at that caliber, mentor me like that is such an honor. Kaya nung nag-shoot kami, sobrang komportable na po ako kay Sen Robin. Actually, kay Tatay Val po, na matagal niya nang kasama na fight director nila, na sobrang tinutukan talaga nila ako, inalalayan nila ako, which made my job really easy and comfortable. So, sa lahat ng nakanood and that's giving praises, maraming salamat po sa inyo lahat. Of course.
Matapang kasi yung manager, si Elizabeth Pidanes. Eh. This time kay Joko, alam mo, each time nakikita kita sa screen, be it on TV or sa pelikula, alam mo, ang nakikita ko sa yung tatay mo. Kung talagang bad guy, you're the baddest. Paano mo, hindi mo naman ginagaya ang tatay mo, pero natural na sa iyo eh. Paano mo ito ginagawa? Or hindi ka ba natatakot na ma-identify sa iyo yung pagiging main kontrabida mo sa pelikula? Sa serye, whatever. Tita, hindi naman po dahil nag-e-enjoy po ako dito eh. Nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Si Sen Robin pa ang tumawag. Bakit hindi mo sasamahan? Eh dating kasama niya ako, tatay ko. Ngayon ako sasama sa kanya. Bakit ako hindi sasama? Diba? Nakita ko kung paano niya binigyan ng importansya ang tatay ko. Bakit ako pa? Eh kami magkakasama sa Mista. Eh hindi ko pababayaan na hindi ako hihindi kay Sen Robin. Thank you. Lastly, in as much as I wanted to ask everyone, marami pang gusto dito magtanong, babalikan ko si Robin. Robin, why did it take you 14 years bago makumpleto itong pelikula or bago mo ipalabas ang pelikula? 11 po, 11 years. 11 years. O 11, sige. 2000. Mahigit pa rin 10 taon. Opo. Nag-umpisa po kami nito 2014. Medyo bigla pong yung akin pong paboritong kandidato kasi nanalong presidente. Kaya nung nanalo po siyang presidente, 6 na taon po yun, masyado po kaming nag-concentrate sa kanya mula 2016 hanggang, alam mo Dennis yun, magkasama kami, hanggang 2022. Kaya nung hindi po talaga ako nagkaroon ng panahon talaga nun na makapag-trabaho. Kaya ngayon lang po, tuwing recess, nakakapag-shooting po ako. Ang dami ko na nga pong utang. Ang dami ko, hindi po pera ha, utang na nakumit, nakuha ko yung mga down payment no, naniningil ngayon. Kaya po ginagawa ko. Yung Mista, kailangan ko pong gawin na rin yun. At yung kay Ma'am Sharon pa, marami pong utang ako sa Viva. Thank you very much and again, good luck to the movie. Thank you. Good luck in your life.